Mga kabulilit, halika na, tayo'y magkwentuhan, dito sa Bulilit Channel. Ang salaming may magic. Kabulilit, may tanong ako. Sino sa inyo ang gustong maging hari o reyna? O, huwag mahiya, itaas ang kamay. Ngayong araw, may kwento akong magbibigay sa inyo ng kakaibang karanasan. Isang mahiwagang salamin na may kapangyarihang tumupad ng hiling. Pero teka, anong mangyayari kung ang hiling mo ay may kapalit? Gusto nyo bang malaman? Panoorin nyo hanggang dulo para sa nakakagulat na twist. Noong unang panahon, sa bayan ng Maligaya, may batang nagngangalang Lira. Mahilig siya sa adventure at pangarap niyang maging reyna para mapabuti ang buhay ng kanyang pamilya. Si Lira ay kilala sa kanilang bayan bilang isang mapagbigay at masipag na bata. Kahit mahirap ang kanilang buhay, lagi niyang iniisip ang kapakanan ng kanyang pamilya at ng iba pang tao sa kanilang komunidad. Isang araw, habang naglalakad siya sa kagubatan para maghanap ng kahoy na panggahtong, nakita siyang kakaibang, kumikislap na bagay sa ilalim ng isang matandang puno. Lumapit siya at napansin na ito ay isang salamin, hindi basta-bastang salamin, kundi isang mahiwagang salamin na tila may sariling buhay. Nang hawakan niya ito, biglang nagsalita ang salamin. "Kumusta, Lira?" sabi nito. "Ako ang salamin ng magic. Ano man ang hilingin mo, tutuparin ko." Sa una, natakot si Lira dahil hindi niya inaasahan ang kakaibang pangyayaring ito. Pero nang makita niyang mabait ang salamin at handang tumulong, naisip niyang subukan. "Gusto ko ng maraming pagkain para sa aking pamilya." Sa isang kisap mata, ang hapag ng kanilang bahay ay napuno ng masasarap na pagkain. Tuwa at saya ang naramdaman ni Lira at ng kanyang pamilya. Pero nagbabala ang salamin, bawat hiling ay may kapalit. Tandaan mo ito. Sa sumunod na araw, natukso si Lira na muling humiling. "Salamin, gusto ko ng maraming kayamanan upang hindi na kami maghirap." Sa isang iglap, nagkaroon sila ng ginto, pilak at magagarang alahas. Ngunit napansin ni Lira na ang kanilang alagang aso, si Bantay, ay biglang nawala. "Hala! Bakit biglang nawala si Bantay?" tanong niya sa sarili. Ngunit pinaliwala niya ito dahil sa kasiyahang dulot ng kayamanan. Sa sumunod na mga araw, patuloy na humiling si Lira ng magagandang damit, mamahaling sapatos, at isang palasyo na puno ng magarang kasangkapan. Ngunit kasabay ng bawat hiling, ay unti-unting nawala ang mga bagay na mahalaga sa kanya. Ang mga laruan ng kanyang kapatid, ang mga halaman sa kanilang hardin, at maging ang malalaking puno sa kanilang bakuran. Isang araw, napansin ni Lira na kahit ang tawa ng kanyang nanay ay nawala. Palaging seryoso at tila malungkot na ang kanyang pamilya. Dito nagsimulang mag-isip si Lira, ano ba ang mas mahalaga? Ang kayamanan o ang mga bagay na nagpapasaya sa akin at sa aking pamilya? Sa isang tahimik na gabi, habang nakaupo siya sa kanyang silid, lumapit sa kanya ang kanyang nakababatang kapatid na si Nilo. "Ate, bakit parang hindi na tayo masaya kahit ang dami na nating magagandang bagay?" tanong ni Nilo. Ang inosenteng tanong na iyon ang nagbukas ng mata ni Lira. Naalala niya kung paano sila noon masaya kahit simpleng pagkain lang ang nasa hapag. Naalala niya kung paano sila nagtutulungan sa pang-araw-araw na gawain at nagtatawanan kahit sa gitna ng hirap. Kinaumagahan, muling hinarap ni Lira ang salamin ng magic. "Salamin ng magic, gusto kong bawiin ang lahat ng hiling ko. Mas mahalaga sa akin ang saya ng pamilya ko kaysa sa kahit anong kayamanan." Ngunit tumawa ang salamin at sinubukang subukin si Lira. "Sigurado ka ba? Mawawala ang palasyo, ang magagarang damit at lahat ng yaman mo. Babalik kayo sa dati ninyong buhay, simple at mahirap."
Tumango si Lyra. Sigurado ako. Ang tunay na yaman ay ang pagmamahalan namin ng aking pamilya. Sa unang pagkakataon, umiti ang salamin. Napakatalino mong bata, Lyra. Dahil sa kabutihan ng puso mo, ibinabalik ko ang lahat ng nawala. At bilang gantimpala, bibigyan kita ng isang regalo, ang kakayahang maging masaya sa kahit anong meron ka. Biglang naglaho ang salamin at muling bumalik ang dating sigla sa bahay ni Lyra. Ang mga nawawalang bagay ay nagbalik, pati na si Bantay at ang mga laruan ng kanyang kapatid. Masaya ulit ang kanilang pamilya, kahit wala na ang magagarang yaman. Simula noon, natutunan ni Lyra ang halaga ng pasasalamat at pagiging kontento sa kung anong meron sila. Hindi na siya muling naghangad ng mga bagay na maaaring makasira sa kanilang pamilya. Ang bawat araw ay naging pagkakataon para ipakita niya ang pagmamahal niya sa kanyang pamilya sa pamamagitan ng pagtulong sa gawaing bahay, pakikipaglaro sa kanyang kapatid, pakikinig sa kwento ng kanyang nanay at tatay. Sa kabila ng mga pagsubok sa buhay, napagtanto niyang mas matibay sila kapag magkakasama. Ang kanilang tahanan ay muling napuno ng saya at tawanan. Ang mga kapitbahay nila ay madalas bumisita upang makipagkwentuhan at makisalo sa kanilang simpleng hapunan. Si Lyra, sa kanyang murang edad, ay naging inspirasyon sa buong komunidad. Inuwento niya sa mga tao ang tungkol sa salamin at kung paano ito nagturo sa kanya ng aral tungkol sa tunay na yaman ng buhay. Marami ang napaisip at natutong pahalagahan ang kanilang pamilya, kaibigan at kalikasan. Sa huli, ang kagubatan kung saan natagpuan ni Lyra ang mahiwagang salamin ay nanatiling isang espesyal na lugar para sa kanya. Tuwing linggo, binabalikan niya ito, hindi upang maghanap ng magic, kundi upang magpasalamat sa mga biyayang tinanggap niya. Sa ilalim ng matandang puno, nanalangin siya, hindi para sa kayamanan, kundi para sa kasiyahan at pagkakaisa ng kanyang pamilya at komunidad. Ang kanyang kwento ay naging paalala na ang pagmamahal at pagiging kontento ay ang tunay na yaman ng buhay. Maraming salamat sa panunood. Huwag kalimutang mag-subscribe, like and share